merong isang kumakandidato Yun. na napakaganda ng kanyang mga plano patungkol dito sa mga ganitong problema. Correct. Si Pastor Apollo Kibuloy, balita ko, nung nakita niya itong mga pangyayari na to, nakagawa kagad siya ng, ng plano Plano. kung papaano aayusin itong problema natin na ito. Magawin naman tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Diyos mio. Sabi nga ni Coach Oli kanina, si Pastor lagi sinisisi sa lahat ng bagay. Aba, kahapon, pauwi siya ng kanyang detention facility. Dumaan yung kanilang convoy sa bus lane. Aba, mantakin mo, ang headline ng mga media, parang tila mo, sinisisi pa si Pastor doon sa pagdaan sa fast lane na yon. Samantalang di naman si Pastor nagdadrive nung convoy na yon. Talagang ibang klase ang ibang klase ang character assassination kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga Pero hindi naman niya kontrolado yun eh. Correct. Oo, pero yun ang nila, yun ang kanilang headline. Para mapasama lang talaga si Pastor, may masabi lang tong mga to na alam mo kasi yung mga ginagawa ng media na yan, pagka talaga pinapasama nila si Pastor, nadulas nga dyan si Pulong eh. Diba? Yung sinasabi niya dito sa kamera na may bayad sila. Posibleng ganyan din niya. Pag binira mo si Pastor, may bayad din naman. Kasi galit na galit sila eh. Di ba? Correct. Pero huwag kayong mag-alala mga partners, kasi base sa aking mga nakikita sa social media, kahit sa ABS-CBN, GMA, TV5, nakikita natin na marami talagang nagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin ko, lulusot ito si Pastor. Lulusot ito si Pastor. Dahil nagigising na nga ang taong bayan. Gusto nila yung may resibo. Katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan mo ang Kingdom of Jesus Christ. Yung kingdom, napakaganda. Biruin mo na magkaroon tayo ng kahit sabihin na natin 5 na gano'n sa buong Pilipinas. Aba, dadayuin tayo ng mga foreigners dyan dahil napakaganda para ka rin nasa ibang bansa. Parang yung mga taga-ibang bansa nagpunta dito at hindi rin sila lumayo sa kanilang bansa kasi nakikita nila katulad din nung nasa kanila. Correct. Hindi ba napakaganda? Kaya nagigising na, ako tingin ko, nagigising na ang taong bayan at yung taong bayan natin, mga putante, pipili na yan ng talagang alam nila na makakatulong sa ating bayan. Correct. At yan ang maganda, Master Judea, dahil hindi na kagaya ng dati ang Pilipino. Mulat na at edukado na ang mga Pilipino. Alam nila kung ano. Kasi makikita mo naman kahit sa mainstream media, mga komento nila, even kay Pastor, before, marami pang nadideceive. Pero ngayon, napakalinaw na bumabaha ng komento at nakikita nilang katotohanan kung gaano kabuti si Pastor. Isipin mo pa lang yung Kingdom Project. Yung Kingdom na yan, sinong utak niyan? Sino ang nagkaroon ng, even sa architecture, interior, exterior, si Pastor ang nagplano niyan. Sabi nga nila, pati kulay. Kulay hugis. lahat. Everything. How much more kung i-a-apply niya na ang kanyang pagiging creative, especially in engineering, architecture, sa buong Pilipinas. Correct. Ako, Ano to, sigurado, partner, garantisado, maayos talaga lahat to. Sisiw lang yan kay Pastor. Pero siyempre, Ito, hindi natin malalaman yan kung hindi siya mananalo. Yun lang. Kailangan niyang manalo, mga bossing. Para malaman natin kung talaga bang kaya niyang gawin. Pero very positive kami na lahat ng mga kinakaharap natin mga problema ngayon. Kasi nakita ko na yung mga plataforma niya at saka yung kanyang hindi pa nga siya nananalo, may mga bills na siyang ready na Oo. Ibang klase. Correct ka dyan, Ibang boss. klase. Nakita ko medyo magugulat ka talaga. Ako nga, nagulat ako. Hindi ko abot akalain na. Ang dami ng panukala na talaga ng mga... na-amaze ako kasi even, for example, sa number 1, numero 1 yung problema sa korupsyon. Maliban dyan sa ating indigenous peoples. Sa baha, everything. Nagagawan agad ni Pastor. Kaya sabi ko, magandang opportunity rin pala yung mga nangyaring ganun. Yes, Dahil na-showcase. kahit saan mo ilagay si Pastor, kahit nasa loob pa yan ng kanyang detention facility, hindi titigil ang kanyang isipan sa mabubuting bagay na kanyang gagawin para sa taong bayan. Kaya yung mga nangyari yan, yung 16-day siege, yung mga hearing na mga trial by publicity. Yan, di ba? Ano yan, free publicity yan para kay Correct. Pastor Apollo Kibuloy at tao na mismo ang nakakakita
kung anong mga nagawa at mga produkto ng klase ng leadership meron si Pastor Quiboloy. Meron kang gustong sabihin, Master Judea? Oo. Ano to nung nakita ko 47 bills yun, no, mga partners, no? 47 bills. Sabi ko, grabe naman ang utak nito ni Pastor. Sa ganun kaiksing araw, meron ka ng 47 bills na ipapasa kung ikaw ay mananalo. At ang pinaka-importante sa akin doon yung corruption Tsaka yung sa baha at yung sa kaguluhan. Yun ang importante sa akin. Kasi yun ang pinagdadaanan natin ngayon Piruin na lang natin, kung si Pastor Quiboloy magkakaroon ng allocated budget na nanggaling sa gobyerno, ano na mangyayari sa atin, sa bansa natin? Siyempre, sigurado ako si Pastor Apollo Quiboloy, ipo-full blast yan, ipapagawa niya ng mga proyekto yan. Kasi, tingnan mo, lahat ng pera, or karamihan man, or majority ng pera na nalilikom ng KOJC, saan napupunta? Sa kagandahan. Napakaganda ng kingdom, napakaganda. Kahit saan ka pumunta, na pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ, halata yan na ginastusan, pinaglaanan niya ng puso at pagod, sweat and tears, di ba? Blood and tears ng mga Kingdom of Jesus Christ workers and members. Kaya makakasiguro tayo na yung pondo na ibibigay nyo kay Pastor Apollo Quiboloy ay mapupunta yan sa mga tao, sa proyekto, hindi sa kung kani-kanino. Correct. Master Judea. Alam nyo, parang Go ahead, Coach Oli. Parang tinadhana no? Tinadhana kasi nung panahon ni PRRD na matalik niyang kaibigan, hindi naman siya humingi ng posisyon o hindi siya tumakbo. Ngayon, dahil kailangan na ng tulong ng ating mga kababayan, dati kasi kaya ni PRRD. Ngayon, kailangan ng tulong, so hindi niya siguro ginustong tumakbo, pero dahil dinala siya sa pagkakataong ganito, na talagang tinadhana siya tumakbo at maging senador. Kasi alam mo, sa nakikita ko, maraming nakaka-identify kay Pastor ng mga ordinaryong Pilipino Yung tipong inaapi, yung wala namang kasalanan, dahil lang sa kanilang mga paniniwala ay pinagkakaisahan at inaabuso. Kitang-kita natin yan sa hearing. Correct. Diba? Kaya ako, kitang-kita natin na talagang gusto siya ng mga mamamayang Pilipino. Correct. Partners. Kaugnay sa hearing, Senate hearing na yan, meron din tayong balita. May komento ang Council for Welfare of Children kaugnay sa nagdaang Senate probe laban sa mga isyong ipinupukol kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Narito ang balita ni MJ Mondehar. To give some context, our present laws already address most, if not all, of the matters addressed today, particularly as early as 1974. Yan ang sinabi ni Council for the Welfare of Children, Yusek Angelo Tapales, sa kasagsagan ng Senate investigation itong Miyerkules, Oktubre 23, kaugnay sa mga aligasyong ipinupukol sa spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy. In aid of legislation raw ang pakay ng hearing para makapaglikha o makapag-amyenda ng batas para sa kabataan at kababaihan. Pero ayon sa Council, sapat naman ang umiiral na batas sa bansa para dito. PD 603 in Section 59 already prohibits improperly exploiting children, using them in begging and other acts inimical to their interest and welfare. Giit pa ni Yusek Tapales, marami na rin umiiral na batas laban sa human trafficking. Kaya kwestiyon ng legal team ni Pastor Apollo, para saan pa ang investigasyon sa KOJC spiritual leader. We have 3 trafficking laws already, starting with the 2003 original Trafficking Persons Act, the 2012 version, and the 2022 amendment. Una, no-note sa atin yung forced labor, child labor, money laundering, trafficking, sexual exploitation. Lahat po yan may batas na sumasakop. Pareho sila halos ng sinabi na we have many laws already. I mean, there might be some room for improvement, pero we have so many laws already on the issues that were being tackled. Bukod sa motibo ng Teveros, kinesyon rin ng legal team ang impartiality nito. Pilit kasing idinidiin ng senadora na totoo ang mga aligasyong ibinabato sa butihing pastor kahit na halatang one-sided ang pagdinig dahil puro resource person lang niya ang pinagsalita. Kung yun ang sinasabi ng mga resource persons na people who are in the field, people who are involved in the implementation nitong mga batas na to, ano yung purpose ng
supposedly in aid of legislation na hearing. Nauna nang sinabi ni Pastor Apollo sa hearing na hindi totoo ang mga issue laban sa kanya. Katunayan, hinamon niya ang mga nag-aakusa maghain na lamang ng kaso kung totoo ang mga bintang. Sa huli, naniniwala ang legal team na ang investigasyon sa Senado ay para siraan ang butihing pastor na ngayon ay isa sa senatorial aspirants sa 2025 midterm elections. Alam ko naman na lahat yun mga paratang lamang because of the political season and because of the political divisiveness that we have in our country today. But at the end of the day, so long as the sun rises in the east, justice will prevail. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihab, SM9 News. At hindi nalingid sa kaalaman ng mga Pilipino na moro-moro na lang at talagang trial by publicity lang ito. Investigation in aid of legislation. Pero according nga doon sa mga resource person na pinatawag niya, meron na tayong mga existing laws patungkol dito sa mga akusasyon ng mga resource person ni Ontiveros. At saka ang laki talagang pinagtataka ko, nagpahiring pa siya ng ganito. Correct. Ang dami niya pang mga kwentong pinakinig. Ano naman nasa isip niya Guilty naman na si Pastor Apollo Kibuloy sa isip niya Kaya talagang alam mo na threatened etong si Risa Ontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy dahil alam niya na ma-expose yung mga kabulastugan nila kapag kasi Pastor Apollo Kibuloy una, ma-dismiss itong mga kaso niya. Pangalawa, kapag siya hinalal na ng taong bayan at kasama na siya dyan, mabibisto na talaga ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga kabulastugan nila dyan at mai-expose talaga yan. Correct. At yan ang maganda dito Isipin mo, lahat kalmado Kahit grabe ka triggering, alam mo, nagigigil na si Rize Ay, ako nga Gusto niya mag-respond sila pastor, yung mga tao, pero wala. Kalmado sila. Mahirap kalabanin ang taong nasa tama at nasa katotohanan. Dahil hindi yan papalag sa mga kahit anong ipupukol yung akusasyon, dahil kasi nungalingan yan At higit sa lahat, kung matalino ang kalaban mo, kawawa ka bumaliktad Nakita na nila ang response, ang resulta ng taong bayan. Mula sa media, mainstream medias, yung response, Salamat kayo, papasalamat tayo kay Risa sa ginawang Senate hearing na ito. Yes, kasi talagang umani tayo na maraming likes. Kasi di ba gigil na gigil siya every time nagpe-press con siya pag noong hindi pa umaattend si Pastor Apollo Kibuloy. Every time na magpe-press con siya, gigil na gigil siya na talagang ipatawag si Pastor. Tapos nung nasa harap niya na, hindi naman niya nakuha yung or naisakatuparan yung madilim na balak niya. Correct. Kasi nga, Yes. ang si Pastor Apollo Kibuloy, alam niya yung batas at alam niya yung tama sa mali Hindi yan talaga magbibigay sa inyo ng mga bagay na pwede niyong gamitin against them. Correct. Lagi rin naman sinasabi actually sampal talaga sa mukha niya yung sinasabi ni Pastor na kung marami naman pala silang istorya, marami naman pala silang reklamo sa akin, magsampa na sila ng kaso sa korte. Correct. Kasi doon ko haharapin yan at doon ko sasagutin yan. Parang sinabi ni Pastor na itong hearing mo, walang kwenta ito. Correct. Dapat nasa tamang forum. Mali yan At ang mga Pilipino, alam na nila na ang ginagamit na Senate hearing is talaga namang pampolitika. Yes. At the same time, kung may gusto silang sirain or kumbaga i-demonize ang identity ng isang tao, isa ito sa lugar, isang magandang arena ito. Itong mga Senate hearing na ito. Kaya nga, before bumitaw si Tolentino, talaga namang sinasabi niya, binibigyan diin niya ang dignidad ng Senado. Kumbaga parang nararamdaman niya kung anong mangyayari. Alam Diba? niya Kaya talagang sinabi niya na hindi tayo nandirito para mag-persecute Correct. o prosecute ng tao. Nandito tayo para mag-gather ng information at makapagbalangkas ng mga batas na mas matibay kung meron mang pagkukulang yung mga existing laws natin. Master Judea. Actually, mga partners, noong una, nagpipigil pa itong si Risa Ontiveros, pero naisakatuparan niya yung gusto niyang mangyari sa bandang huli. Pero akala siguro niya, nakaisa siya. Pero ang totoo, kabaliktaran. Correct. Imbis na makatulong sa kanila yung hearing na yan, mas nakatulong pa yan sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy kasi sabi nga ni Atty. Torion kagabi, di ba?
Pinadali nyo ang trabaho namin. In-expose nyo yung mga diskarte nyo. So ngayon, alam na namin kung ano gagawin namin. Hindi ba? So, ganun po kasi, tama si Brother Franco. Pag nasa katotohanan ka, matuwid ka eh. Doon ka sa tuwid na daan-dadaan. Pag ikaw, puro masamang palaki ng nasa isip mo, madidiskaril ka talaga. So, sa akin, yung ginagawa nila ay malinaw na ito ay demolition job kay Pastor Apollo Kibuloy dahil nadadawit na nga rin itong si PRRD. Kumbaga, lahat ng kampo or mga allies ng Duterte ay gusto nila talagang pabagsakin. Nagsasama pa sila ng kung sino-sino na-expose tuloy yung medyo katangahan nila. Kasi may mga batas na pala, o bakit pa tayo maghihiring? At nasa korte na yung kaso, bakit pa tayo maghihiring dyan sa Senado? Kung yung nasa korte na nga, di ba? At nag-iimbita pa sila na kung sino-sino mga bago, katulad ng best friend ni Boss Dada, yung newscaster, reporter na taga Mindanao, sino ba nagmura doon? Dahil may nagmura daw sa kanya, Boss Dada eh. Sa kanya? Pero alam nyo, Pero Coach Oli, tanong ko lang sige. sa'yo Basada. kasi hindi ba taong social media tayo eh. Gusto ko lang malaman kung sa pagtambay mo sa social media, mainit na issue itong kahapon, ano yung mga nakita mong komento. Kasi ako kahit sa mga mainstream media outlet, yung mga posts nila tungkol kay Pastor Kibuloy, nako, umuulan doon ng mga comment ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Take note hindi to mga taga KOJC. Correct. Oo, mga ordinaryong Pilipino Maraming to. Coach Oli. Maraming nagagalit. Sa katunayan, hindi sila naniniwala na katulad nung halimbawa yung isang witness na nagsalita na ginahasa, di umano, pero sumama pa kung saan-saan, tapos umalis ng bansa, tapos bumalik. Yung mga ganong klase, saan ka nakakita, di umano na ginawa ng masama, pero ngayon lang nagsalita. Sa tagal-tagal ng panahon, bakit ngayon lang kayo nagsasalita? Yan ang mga sigaw na mga nasa social media ngayon. Pero bukod doon, ang sigaw ng mga nasa social media, eto raw si Risa. Sabi nila, bayad. Kasi may pakinabang siya rito sa issue kay Pastor Kibuloy. Hindi natin alam kung anong klaseng pakinabang meron siya dyan. Pwedeng political na pakinabang, negosyong pakinabang, financial pakinabang, we don't know. Batayan ng mga nababasa ko. Since tinanong ni Boss Dada sa akin, yan yung mga nababasa ko na tingin nila kay Risa. Isipin mo, ang tibay ng sikmura mo. I mean, nagbabahanat lahat. Ang laki na ng problema natin. Itinulak mo pa rin yung hearing na yan. Parang talagang wala na siyang kahiyan. Kaya yung sa tingin niyang may pakinabang siya, baka hindi worth it kasi hindi nagustuhan ng taong bayan yung ginawa niya. Pero alam mo, sa dulo nito, nakuha mo na gusto mo, Risa, siguro naman this time mag-move on ka na. Pero Tama yan na, ang maganda. move on na Kasi, tayo. Correct. Coach Oli, last hearing na to. Kaya Wala nang susunod. Oo. Wala na silang propaganda laban Oo. kay Pastor Kibuloy. Samantalang yung mga magagandang mga balita, mga magagandang news tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy magpapatuloy. Correct. Meron nga dito nagsabi ito kay Jefferson G. Bonas. Sabi niya, maraming salamat po Senator Risa Hontiveros. Dahil po sa ginawa niyong Senate hearing kay Pastor, marami po kaming naliwanagan at talaga namang susuporta na po kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan, maraming salamat pala. Papasalamat sila sa ginawa dahil nakita nila yung kabulastugan daw na nangyayari dyan sa Senado na hanggang ngayon ay talaga naman nangyayari pa rin. Coach Oli, meron Pero may akong mga gusto, pantas, no? may na-pick up ako doon sa sinabi mo, Coach Oli. Sabi mo kasi, parang itong ginagawa nilang pamumulitika kay Pastor Apollo Kibuloy, itong si Risa Hontiveros ay may benepisyo sa politika. Palagay ko, it's the other way around. Kasi, mahirap na banggain mo ang isang Pastor Apollo Kibuloy. Alam naman natin na lahat ng mga politiko humihingi ng basbas kay Pastor Apollo Kibuloy kada may eleksyon. Lahat ng mga senador na yan, yung mga presidentiables na yan, pumupunta yan sa kanya para humingi ng basbas.
Kaya feeling ko itong ginawa talaga niya, it's a political suicide. O kasi imaginein mo sa members pa lang ng KOJC, wala na siyang suportang makukuha. Makikita pa natin itong nakikita natin majority noong mga nagko-comment sa ating mga live streams, mga normal na Pilipino, FW, Coach Oli, di ba? Lahat yan, puros pabor kay Pastor Apollo Kibuloy kahit na hindi sila miyembro ng kanyang simbahan. Nag-backfire Boss Dada Siguro ine-expect nito na makukuha niya yung amor ng mga panatiko nito si BBM. O kaya ginagawa niya yan. Pero hindi niya akalain, wala lalong napasama. So, lumabas ngayon talaga na ito si Pastor Kibuloy ay inosente dahil walang nasa matinong kaisipan na talagang hindi panatiko, unless if panatiko ka, no? Pero wala nasa matinong kaisipan na maniniwala dun sa, nung nakapanood ka ng hearing, na maniniwala dun sa mga witnesses ni Risa. Wala Correct. Ito nga, may message nga rin dito. Ito, mula kay F Squad 24. Di nyo ba napapansin bakit sa Luzon lang may dilubyo? Balik nyo na kasi sa Davao si Pastor, titigil talaga yan. Ako po, ayan na. Tama yan. Napansin ko rin yan, mga partners. Kasi sa tuwing may babalakin silang masama sa kay OJC at kay Pastor, bumabagyo bumabagyo. Naglilitawan yung mga sasakyan. Kaya lang dito, nakakalungkot, nadali pati yung probinsya namin. Kasi taga doon ata yung isa yung isang yung nanggigipit. Yung mga... hindi, baka nga master, andyan sa inyo yung problema, yung... nandito sa amin yung hari ng pondo Hari ng pondo. Hari ng pondo. But anyway, dito comment nga dito, Master Judeo, mag-start na kaming ipakilala si Pastor dito sa Hong Kong. Go, Pastor. We need you, sir, in the Senate. Grabe. Dintik ang clamor talaga ng tao. Go, Master Judea. Oo. At ito, balikan natin yung sa Senate. Halatang-halata na ito ay, ginawa lang nila para sirain lang talaga si Pastor. Biruin mo, mag-iimbita sila. Katulad ng, lagi natin sinasabi, kagabi pa, after 24 years, sa kalilitaw, sasabihin mo, pinagsamantalahan ka. Bakit hindi ka pa nang lumitaw nung una na wala pang impluwensya si Pastor? Kasi sinasabi niya, pioneer daw siya. Si Lola Edith ba yun? Pioneer daw siya. So, ibig sabihin, nagsisimula pa lang yung KOJC. Wala pang gaanong kapangyarihan si Pastor Apollo Kibuloy. So, anytime na magreklamo siya sa otoridad, pakikinggan siya. Kasi hindi pa sikat si Pastor ngayon kasi, sumikat si Pastor. Sumikat si Pastor at syempre, alam mo, sabi nga ni Pulong, ni Congressman Pulong, may ata yan may mga bayad-bayad. Hindi natin alam kung yung mga gumagawa na ng hearing o ang binabayaran or pati yung mga resource person. At biruin mo itong hindi naman napagsamantalahan kung bakit inimbitahan pa nila. Yung Mary, kahapon, tinanong siya, bakit ikaw, napagsamantalahan ka ba? Hindi po. Sa isip-isip ko, bakit nandyan ka? Hindi ka naman pala napagsamantalahan. Pa-epal talaga itong mga ito Diyan mo malalaman, Master Judea, fishing expedition talaga to. Kasi meron na silang mga matrix na nakahanda, pero wala pa naman silang mga wala pa naman silang mga nagrereklamo, wala pa naman makakapagpatunay nung kanilang haka-haka. Napakaganda nung sinabi ni Atty. Torion kahapon Sa ibang bansa, pag nag-imbestiga, susundan mo yung ebidensya. Kung saan ka dadalhin ng ebidensya, doon ka magbubuo ng istorya. Ito hindi Binubuo na nila yung istorya at konklusyon, doon pa lang sila maghahanap ng ebidensya na tutugma doon sa kanilang haka-haka. Kaya dito sa Pilipinas, ibang klase talaga. Para tayong taga-ibang planeta. Yung ebidensya nila, for validation. Yung mga ebidensya. Wala talaga silang ebidensya dahil for validation, meaning, wala pa talaga silang wala pa silang Tsaka katulad ng sinasabi mo, yung nandiyan dyan sa Senate, yung ultimong muntik lang daw maghahasa, naisama pa nila dyan. Ibig sabihin, wala na sila. Kung sino-sino itong mga to, yun na lang din yung mga gagamitin nila para idiin si Pastor Apollo Kibuloy. Again, these are how many people? 7, 10 people compared to 7 million members na very proud. At pinabubulaan ng lahat noong mga
mga sinasabi nitong kasinungalingan ng mga tao na to. So saan tayo? Doon sa mas marami na hindi naniniwala o doon sa lilimang piraso na wala namang ebidensya, puro gawa lang ng istorya? Parang ano nga yung isa pa nga doon, tawan-tawa talaga ako doon sa iuumpog mo yung ulo mo. Kasi kung ako utusan mo ako, iuumpog ko yung ulo ko para mapatawad mo ko, aalis na lang ako. Diba? Natakas ako, ba't ko yung upog ulo ko? Tsaka, ibang klase, mantakin mo, meron daw Task Force Davao na nagbabantay na mahaba ang baril dito sa SMNI building. 6 na buwan, mahigit na po kami nagbo-broadcast dito. Wala po kaming nakikitang ganun. At eto magko-construction ka sa gabi. Ang ingay-ingay ng construction Paano gagawin yun? Ano yun? Silence? Magko-construct ka ng silensyo? Ano yun? Hindi talaga. Alam mo, sabi ko nga sa'yo nagkataon lang talaga na walang cross-examination Sir Franco sa Senate Pero kung nasa proper forum yan, Ay, nako. Sabi ko sa'yo, sunog na sunog yan, nakakatawa yung mga yan. Kaya nga, tatawa, gumawa pa ng Matrix. Kung ano-anong pakulo, tatawa ako, lahat mga accused lang naman yun. Pero kung makagawa ng Matrix, tawa nga ako kung saan nila kinonekte. Parang si La Torre, kung nilagay pa sila yung mga accused sa ganun level, sabi ko, naku po, parang talaga nawalan na rin talaga sa tamang pag-iisip itong mga ito para lang may maipresent. Akala naman nila madaling kumagat ang taong bayan. Kada may ipalabas sila, kakagatin nila. Gamit ang mainstream media. Ay dati po, oo, pero ngayon, maliwanag na po. Yan nga ang pinaka-priority ni Pastor, kaya po binuo ang SMNI. Para wala nang sinungaling. Hindi na magsisinungaling ang mainstream media. tama. Para maglabas na ng katotohanan. Tingnan mo ito nangyari. Dati sa kapanahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, nakita naman natin kung gaano kamahal ng tao at ng pamahalaan ng SMNI dahil walang ginagawang mali ang dating pamahalaan ngayon, pasensyahan po tayo, maglalabas po tayo ng katotohanan. Ito ang ating tatanggapin talaga. Akala siguro nila sa pagsikil nila sa pagpapahayag yung kanilang pagbawi ng prangkisa, pag-disqualify ng prangkisa, pag-cancel nun at yung tawag dito, yung sanction na ibinigay ng NTC, akala siguro nila mapipigilan nila yung SMNI sa paghahatid ng totoong balita. Nagkakamali po kayo. Hanggat nandito ang Banatero, syempre, kasama ng lahat ng mga nandito sa SMNI, hindi po tayo mapipressure. Correct. Talaga naman. Ako. Coach Oli, baka meron kang final message. Final message na may nabanggit si Brother Franco na pangalan na best friend natin. Si Torre. Natin pagbabalik niya, Coach. Dugtungan ko na yung sinabi mo. Total, binanggit mo na Kasi may sinabi sila sa hearing na ayon sa kanilang investigasyon, meron daw mga 200 ng ganito, ganyan. Meron, according sa kanilang investigasyon. Investigasyon nyo? Sa investigasyon nyo nga may bunker Meron ba? Di ba? Ang dami nyo hinukay. Meron ba kayong nakita doon sa hinukay nyo? Pinagmalaki nyo pa yung investigasyon nyo? But anyway, tapos na ito At ito ay pupunta na sa korte. So, ako naniniwala, itong kaya pinadaan nila to sa Senado para magkaroon ng trial by publicity. Kasi itong mga kanilang ebidensya ay hindi tatayo sa korte. Wala to, magiging makakahiya lang. So, syempre, mako-cross-examine yun doon. So, delikado. At least, para sa kanila, maipahiya si Pastor Kibuloy. Yun naman ang kanilang target. Pero yun nga, you cannot put a good man down. So, nag-backfire sa kanila. Patuloy lang po tayo na sa mga kababayan natin, huwag mawalan ng pag-asa. Kahit ako minsan nawawalan na ako ng pag-asa dito sa gobyerno natin. Sa totoo lang. Pero tuloy lang dahil ganun talaga maraming nabudol at posible dahil dito sa masamang nangyayari sa atin ay natuto na tayong bumoto sa susunod na eleksyon. Master Judea. Mga kababayan, marahil ngayon ay marami tayong pinagdadaanan na unos sa ating buhay, unos sa ating bansa. Pero wag po tayong mawawala ng pag-asa. Katulad nga ngayon, merong mga mapuputing tao na tumatakbo
para magkaroon ng pwesto sa gobyerno. So antayin po natin na sila ay makapasok at suportahan po natin. No? At itong mga nangyayari po sa atin, maging babala na po sa ating lahat. Itong mga nangyayari sa ating bansa na dapat pumili tayo ng maayos na leader. Siguro kaya tayo pinaparusahan ng Diyos kasi hindi tayo natututo. Lagi tayong gumagawa ng pagkakamali sa pagpili ng ating mga leader. Ngayon, ito na pagkakataon natin na bumawi sa Diyos. Diba? Dahil ang Diyos, ang gusto lang naman ng Diyos ay yung makakabuti sa tao, makakabuti para sa bayan. Now, pumili tayo ng mga leader na magmamahal sa tao, sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yung Siyempre, ako naman, yung mga kababayan natin na binagyo ngayon, yung mga nawalan ng gamit, mga namatayan, tandaan po ninyo at paghugutan po ninyo itong nangyayari sa inyo ngayon para sa susunod na eleksyon. Katulad pa rin ng sinasabi natin, hindi po tayo magkakaroon ng kapanatagan dito sa bayan natin hanggat may mga kuratong baliling na mga sindikatong hinahalal tayo. Kaya, ayan, update lang o mga government offices and classes, all levels in Luzon are suspended. Bukas, naku. Tama ba? Bukas. O yan, bukas. So walang pasok. Aba, mabuti na lang. Mabilis sila ngayon. Nakapag-declare ka agad. Ibig sabihin. Ngayon lang yan. Kaya samantalahin ninyo. Anyways, partner, baka meron kang last message sa ating mga kababayan. Siyempre, muli, nagpapasalamat tayo sa lahat ng taga-subaybay ng Banateros at lahat na nakikisa sa ating laban na ito at patuloy natin ipagkakalob sa ating mga kababayan ng katotohanan ng pagbabalita. Hindi naman kinakailangan na talaga namang, formal na kung anong uri ka ng mamahayag. Pero as long as ang sinisiwalat mo ay katotohanan, talaga naman tatangkilikin yan ng taong bayan.